Alright guys, magandang araw sa mga lahat, no? So for today's video guys, dumating yung order ko galing sa Lazada. Ito ay shock absorber para dito sa aking Aerox. Palitan ko na yung stock guys kasi sobrang tigas tapos matagtag. Yan yung kanyang stock. Simple lang, no? Maliit lang ng ito. Tapos pag dalawa kaming angkas, sumasagad na dito. Ayan. Tapos biglang pitik, sakit sa likod eh. Sa reader ko 150. Yung FI ko na reader, hindi naman ganoon kasakit. Ito sobra. Pero sa tibay siguro mas matibay ito eh. Alaman na ito. Alright, buksan natin guys, no? Yan. Ayan na guys, tatanggalan natin yung balot niya, no? So, ayan yung ating brand na shock absorber. Thailand raw to, no? So, wrist power pala guys. Magandang klase na din yung wrist power. Parang naka GB, kumbaga naka RCB ka na nito. Ang importante dito guys, ang quality nito pareha lang sa RCB, pero ang hinahabol ko dito yung price, kasi mas mura siya kaysa sa RCB. Yung RCB kasi mahal, 11.5 ang ganitong klase nilang shock. Kaya kung ako sa inyo, dito na lang kayo, tipid pa kayo na malaki. Ayan na siya guys, napagkaganda, no? Sa box pa lang, ingat na may foam pa sila dito. So nag-effort pa talaga si wrist power. So ito na kanyang katunayan na original siya, no? So yun nga lang, konti lang yung kanyang sticker, no? Para sa akin pangit yung sticker niya, hindi ganun kaganda, hindi gaya doon sa RCB. Sa sticker pa lang astig na, no? Yun lang masasabi ko sa kanya, pero hindi naman importante yan. Importante yung quality ng isang produkto. So, mayroon tayong warranty card. So, sabi, 1 year raw itong warranty card nila. So, ayan yung warranty card. Ayan. So, dito guys, makikita natin, mayroon siyang extra na spring. So, maganda talaga kasi mayroon pa siyang pinadalang extra na spring, no? So, makikita natin dito, ito guys, medyo matigas kasi nakalagay 95 pounds. So, ito pala 95 pounds itong spring na to. So, ibig sabihin, pangkargahan ito guys. Kung mabigat na sobra yung inyong sakay, dapat ito gagamitin nyo. Halimbawa, mahilig ka sa kargahan, meron kang karga sa likod, gaya ko, meron akong box. Para sa akin, ito siguro ang gagamitin ko kasi sakay ko 80 kilograms ang angkas ko. So ito siguro para lang to sa mga magaan. Ako nasa 70 kilograms, yung angkas ko nasa 80 kilograms, may git. So i-try ko lang kung okay. Pero kung hindi, papalitan ko na lang dito. So yan na guys, tanggalin nga natin sa lagayan. Ayan yung kanyang shock absorber. So ito ang pinili ko guys kasi na-adjust sa lahat. Mula dito, pagbalik, diba pag halimbawa malubak pa, biglang gumaganon ang motor. Ang naman yon, hinihila siya bigla ng spring na to
Ang kagandahan naman doon, hindi siya biglang gumaganon. Talagang dahan-dahan siyang gumaganon. Depende na sa pag-adjust mo. So, maganda yon. Ayan yung guys, yung quality niya. Ganda sobra. So, nabili ko lang pala to sa halagang 5,570 guys. $5,570 ang bili ko nito sa Lazada. Naka-voucher kasi ako eh. Yung iba ang binda nito 7,000, pero kung maka-voucher ka, mura na lang to. Kaya ako bumibili talaga ako sa Lazada lang or Shopee kasi nakaka-hit ako dito eh. Nakabawas ako ng price kasi minsan kasi bibigay sila sa ng voucher. Depende lang ha. Mayroon din kay Shopee mura, mahal naman kay Lazada. Titingnan mo na lang sila lahat kung saan sa kanila ang mas mura. Okay, maganda siya guys oh. Malaki yung kanyang ito. Ito guys, malaki siya oh. Malaki compare doon sa stock. Ang liit oh. Ang liit lang ng stock. So ito malaki yung dito. So pan-checking guys, bago naman siguro to. Wala naman akong nakitang gas-gas eh. Kasi kung may mga gas-gas to, ibig sabihin second hand. Wala naman eh. Safe na safe tayo guys. Kahit online ito, brand new yan. Okay, so dito naman tayo sa free. Ito yung mga tools. So meron tayong bushing. Ayun o. So sa Aerox B2 guys, kailangan mo to ilagay doon. Kasi maliit yung ating ito, maliit. Maliit din eh. So yan guys, yun lang naman siguro lahat sa unboxing. So mamaya kabit natin. Uuwi ako mamaya sa bahay namin. Masubukan ko to kung maganda ba talaga ang play nito. So hindi ko na ipakita kung paano magkabit no, kasi basic lang naman yan. Makikita nyo naman yun kung magkakabit tayo. So right, ipakita ko na lang mamaya kung naikabit na. Ayan guys, nakakabit na natin. So binaliktad ko na yung screw, yung bolts, para pag magkakabit or magtatanggal, hindi mo na kailangan tanggalin yung tambutso. Dito lang pag ganun. Ayos guys, maganda naman yung play. Na-adjust ko na din. Pag-aralan ko pa to kung anong tamang zone nito. Depende kasi yan sa bigat mo eh. So ikaw na lang mag-aaral yan guys. Trial and error na lang. Alright. So update ako after 1 year kung maganda ba yung quality nito. So pan-checking guys, maganda naman siya. Dito guys, smooth sa ikutin. Samantalang doon sa kabila, medyo masikip, tigas. Hindi ko alam kung anong pagkaiba sa kanila. Pero brand new naman siguro ito lahat eh. Okay. So napansin ko lang sa kanya guys, walang kabuhay-buhay yung kanyang brand name. Kita nyo ang lit-lit. Yan lang yung brand name niya guys. Tapos sticker. Kita nyo naman, walang kabuhay-buhay. Hindi ganun kaganda yung design. Yan lang naman sa akin.
para sa akin naman i-improve nila yung sticker, lalo yung brand name nila, para naman makilala sila ng maigi. Dapat dito malaki yung kanilang brand name para naman sa malayo pa lang, pag may nakasunod sa yung mga riders din, alam na nila kung anong shock absorber yung ginagamit mo. Okay, kumbaga advertisement na lang din. Alright, yan lang naman. Hindi ko naman pwede sa pawan to kasi meron na, sayang naman to. Meron nang naka print lang siya guys parang pintura lang. Possible nabubura din yung katagalan. So ito na lang, ikakabit ko na lang siguro dito. Saan ko matipuan na ikabit. Okay, yan lang naman guys ang feedback ko. So sa quality, hindi ko pa masasabi sa ngayon kasi hindi ko pa siya nagagamit ng matagal at ilang taon. Malalaman yan kung hindi maglilik to. Ang napansin ko lang dito guys, wala siyang brand name na naka-emboss, no? Hindi gaya dun sa mga RCB na naka-emboss talaga dito. So kasi ito, once na nabura na to, ito mabura lang yan katagalan, pintura lang. Nagmumukha ng peke itong ano mo, shock absorber, diba? Nagmumukha na siyang peke. So iba pa rin yung quality ng RCB. Ang ganda pa rin yung pagkagawa, lalo na dito. Ayan. So tama lang to sa price niya na nabili ko ng 5,570. Sakto lang to sa price niya guys. Siguro may binabayaran lang silang vlogger para ma-promote lang talaga tong product nila, diba? Pero para sa akin hindi pa rin nila mahabol yung quality ng RCB kasi mga tested na din yun, no? Yun lang naman. Pero dito okay naman din ang quality kasi may nakita naman akong mga vlogger na binabaklas talaga nila to. So sana sa sunod na labas nila ng mga shock absorber, maglagay man lang sila ng ano dito, brand name na naka-emboss, para mabura man lahat ng pintura, hindi mabubura yung kanyang emboss name o brand name. Tapos yung sticker nila, napakalamya naman ng sticker nila. Yan lang naman ang concern ko, para mas lalong tangkilikin yung kanilang brand. Alright, so sa forma wala akong masabi, maganda siya guys. Ayan, oh. Tapos itong spring niya, same lang sa stock na spring ang laki niya. So 70 pounds pala guys ito. Okay, so yan lang guys, oh. Astig, para akong naka-Olens. Yun lang ang concern ko sa press power kasi mura. Para sa akin, wag lang nila tipirin sa brand name dito kasi para lang din sa kanila yun. Alright, maraming salamat.